Dave POV. Drunk. I don't know what to do anymore. Sobrang dami na ng kasalanan na nagawa ko sa asawa ko. Nang inag ang mga kamay at tuhod ko, nang hihinang umupo ulit ako. I feel my tears fell on my cheeks. What have I done? Sunod-sunod na pagmura ko. Nasuntok ko ang table, at wala akong pakialam kung dumurugo na ito. Ang sakit sa dibdib at ang bigat-bigat. No, I cried out. Nakakabaklaman, pero I admitted na umiyak ako. Naiyak ako dahil sa pinaggagawa ko. I know that. Nasapo ko ang bibig ko, at bumuhos lang ang mga luha ko. Tanging pag-iyak ko lang ang maririnig sa loob. Sumisikip ang dibdib ko at sobrang sakit sa puso, at alam ko na mas masakit ang nararamdaman ngayon ni Natanya. My twin sister, she doesn't have any idea na ikaw ang ama. Nagpa-investigate na kami. And I was about to tell her, if it's who's the father of her kids, but she refused to know that. She's just afraid, seryosong sambit niya. Then why? Naiiyak na tanong ko sa kanya. She knew, what do you expected about her? Of course nga wala siyang idea na ikaw ang ama, because she didn't expected naman, until nga boom. John Ray and Margarita. Margarita, how? I hate you. Kay Natanya ka na lang magtanong. Padabog na lumabas ang kakambal ng asawa ko, at natigilan ako bigla. But I don't know where is she right now, sambit ko. Ang show nga nito ang sarap mong ihampas sa sementado, o kaya itapon sa Mars. Tanga, hanapin mo na lang siya. Kung hindi mo siya mahanap. Di magpakamatay ka na lang, tanga-tanga nito. Please, find her and use your heart. Hindi ko alam kung saan ko siya hahanapin, pero basta na lang ako nag-drive papunta sa Paradise Island. I parked my car on the parking area, at wala sa sariling lumabas. I walked towards the entrance. Welcome to the Paradise Island, sir. Any reservation? Tanong sa akin ng security pagkakita sa akin. None, sagot ko at tinanguan niya lamang ako, bago ako pinapasok sa loob. Hindi ako sigurado kung narito ba siya, basta iyon ang sinunod ko lang ang puso ko na pumunta rito. Naglakad lang ako sa tabi ng dagat, and yes, everything here was changed. The cottage and decorations, ibang-iba na. This is because, binenta na niya ang islang ito sa iba. Ganon na ba siya nasasaktan, kahit itong magagandang alaala namin ay binenta na niya bigla? Or should I say, bad memories? Lavon Oscar Sullivan, basa ko sa isang placard, maybe he's the new owner of this island. Yes, napaigtad ako nang may biglang nagsalita sa tabi ko. I looked at the man, kung hindi ko lang kilala ang asawa ko, ay baka pagkamalan ko silang magkapatid, because he's emotionless and dangerous. The guy and my wife are the same attitudes, I can say that. I knew you, Dave Benson, right? The smart surgeon doctor, welcome to my Paradise Island, he said and smirked at me. His both hand was on his pocket. If I want to bought this island, how much the price? Malamig na tanong ko, at tinaasan niya ako ng kilay. You've got to kidding me, Benson. Just so you know, kakabili ko lang ito. And then I'll sail this island and worst sa'yo pa. Seriously, he mocked me. Yes, I'm serious. Name your price, mapanghamon kong sambit sa kanya. And I heard a chuckle from him. No, not for sale, Benson. Especially if you the buyer, aniya at tinalikuran ako. I shrugged my shoulder. And continued walking until dinala ako ng mga paa ko sa dulo ng islang ito. There I saw the little cottage, at isang figure ng babae. Natuwa ang puso ko nang makilala ko siya. I ran as fast. Natanya. I called her name. Nakaupo siya ngayon at may hawak na baso. Her hair was messed up, at ang mga mata niya ay namamagana. Malalim ang iniisip niya, kaya hindi niya ako napansin kaagad. Pinipiga na naman ang puso ko, ang dami ko ng kasalanang nagawa sa kanya. You're here, husband. Malamig na sambit niya, at mapaklang tumawa pa siya. Tumayo siya at lumapit sa akin, kahit na pag-iwang-giwang pa siyang naglakad palapit sa direksyon ko. Nang muntik na siyang matamba, ay akmang alalayan ko na sana siya sa pagkakatayo niya, pero tinabig niya ang braso ko. Natanya, don't,
don't touch me. What will I expect? Na hindi siya galit sa akin. Of course, she's mad at me. Not Anya, tawag ko sa kanya nang bigla siyang nadapa. Not Anya POV. Don't touch me please, I said in a low voice. Pilit na lumayo ako sa kanya, pero nahuli niya lang ang siko ko, at nalalayan akong tumayo. Heto na ang hinihintay kong pagkakataon. Pero bakit? Why are you here Dave? You want divorce? Malamig na tanong ko sa kanya. No, mabilis na sagot niya at tumawa ako. Funny, komento ko at malakas na itinulak siya. Umupo ulit ako at tinungga ang kapita. That's enough Not Anya. This is not. I want more Dave. Nakangising sambit ko, at lumapit siya sa akin. Keep your distance. Please, don't come near me, I warned him. Not Anya, I just want to talk with you, sambit niya sa mahinang boses. Ano pa ba ang pag-uusapan natin Dave? We're done talking, sambit ko at umiling. Sa tuwing nakikita ko siya, ay napapawi ulit ang sakit na pinaramdam niya sa akin, pero kung aasa na naman ako sa kanya, mas masasaktan lang ako lalo. Kaya mas mabuti na ang lumayo ako sa kanya sa ngayon. For my own sake naman. I'm sorry. Mabilis na napalingon ako sa kanya. I'm sorry, heto na naman ang puso kong nagwawala. Bakit masarap pakinggan ang sorry niya? Kainis talaga. I'm so sorry Not Anya I was heartless, ruthless paulit-ulit na sigaw ko, at nangingilid na naman ang mga luha ko sa mga mata ko. I knew husband. Alam na alam ko na syunga ka at baplaks ka. There, my tears falling again. Sorry, I'm sorry. Nagulat ako nang bigla siyang lumuhad sa harapan ko, hinawakan niya ang magkabilang binti ko, at habang ang ulo at noo niya ay nasa kandungan ko. Divi, I'm sorry. Is he crying? I'm sorry Not Anya. Sorry dahil nabulag ako kay Arjona. Kumirot ang puso ko nang marinig ang hikbi niya. Siya ba talaga ang asawa ko? Ikaw ba talaga yan Dave? Bakit? Bakit umiiyak ka ngayon? Dave, do you think your sorry was enough para patawarin pa kita? Naiiyak na tanong ko sa kanya, at naramdaman ko ang pag-iling niya. Humigpit ang pagkakahawak niya sa binti ko, at marahan na yumugyog ang mga balikat niya, kaya dahilan na hinaplos ko ang buhok niya. Hindi sapat iyon. Alam ko Not Anya, ang dami-dami ko ng kasalanan sa'yo, aniya at humihikbi pa rin. Hinaplos ko lang ang buhok niya, at naramdaman ko naman ang bisig niya sa baywang ko. Dave, bakit hindi ka nalang pumunta sa mag-ina mo? No, hindi sila ang mag-ina ko, no they are not. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o hindi. Nagising na ba ang asawa ko sa mahimbing na pagkakatulog niya? Natatawang tanong ko, kahit na bumubuhos pa rin ang mga luha ko. Dave, di ba fiancé/kabit mo si Arjona? Not anymore, sagot niya. You know, I saw you. Humigpit na naman ang pagkakayakap niya sa baywang ko, habang patuloy siya sa paghikbi. Come here, maupo ka sa tabi ko. Kwentuhan kita sa nakita at napanood ko, utos ko sa kanya, at para naman siyang bata na sumunod sa akin. Umupo siya sa tabi ko, at hinawakan ang kanang kamay ko, nilaro-laro niya ang mga daliri ko. Para naman akong sinaksak ng kutsilyo sa puso ko, nang makita ang paglandas ng masagana niyang luha. Dave, hindi ko alam na ako ang ama ni na Drunk at Margarita. Hindi ko alam na hindi naman pala ako ang ama ng anak ni Arjona. Kaya ba wala akong naramdamang lukso sa bata, dahil hindi naman ako ang ama. I'm sorry Not Anya, now I admit, nabulag ako sa pagmamahal ko kay Arjona. Do you love her? Tanong ko sa kanya, pero pumikit lang siya at napahinto. Ilang minuto kaming kinain ng katahimikan, pero wala akong nakuhang sagot mula sa kanya. I see, you still love her, kahit na niloko kanya at pinaniwala na ikaw ang ama ng anak niya. At ginawang kabit, sambit ko at ngumiti ako ng mapait. You don't need to answer my question Dave, that's not important. Sabi ko naman sa'yo diba? You were surrounding by a fakes and truth. Sino ba ang pinili mo Dave? I'm sorry, humihingal na saad niya. Dave, sorry na lang ba? Sorry na lang ba ang sasabihin mo sa akin? Wala na bang iba? Tinabig ko ang kamay niya, at tumayo ako.
Hinablot ko ang kapita ng alak. Not Anya, you'll drink too much, that's enough. Who do you think you are na susundin pa kita, Dave? Ano bang ginawa mo? Hindi ba sinaktan mo lang ako? Not Anya, please. Can you see that cottage, Dave? Dave POV. Napatingin ako sa tinuro niyang cottage. I saw that cottage full of decorations, ang ganda ng pagka-design nun. Sadyang pinaghandaan, Dave. Hindi ako makasagot sa mga sinasabi niya, sobrang sikip ng dibdib ko. Nakita kita one night, you are kneeling in front of someone. I'll watching and I witnessed you. Napanood ko ang asawa kong nag-propose sa kabit niya. Alam mo ba na sobrang sakit dito, Dave? Tanong niya sa akin at tinuro ang dibdib niya kung saan ang puso niya. Tumayo ako at akmang yayakapin siya, nang mabilis siyang umiwas sa akin. I'm not yet finished, let me. Pasiga na sambit niya, at basta na lamang tinapon ang wine sa kung saan. Umalis ako sa hospital. My father was there lying on his bed. He's old and sick, but I left him just because of you, Dave. Pinahanap kita sa tauhan ko, at nakita kita sa Paradise Island kasama si Arjona. Sobrang saya mo pa, husband.sa, sobrang saya mo ay nakalimutan mo ako. Naiiyak na sambit niya, I want to hug her tight but. When Arjona told you that she's pregnant, and you are the father, parang gumuho ang mundo ko, at sobrang sakit na sa puso, Dave, para akong hihimatayin nun. I want to hurt your mistress badly, but I am not that ruthless para saktan ang kaisa-isang nagbibigay ng kaligayahan sa asawa ko. Sino ba naman ako sa'yo? Sampad lang ako sa buhay mo, Dave, at wala akong lugar sa puso mo. Sobra ko na bang pinaranas sa kanya ang ganitong kasakit na pakiramdam? Not Anya POV. You have a short-term memory, and I hate that. You see, hindi ako umiyak nang namatay si Papa, because Not Anya is emotionless and she doesn't want to show her real weakness. Marami ang nagsabi na matatag at matapang ako, but deep inside me. Durog na ang puso ko. I want to cry that time, Dave, and I'm waiting for you to come, to hug me, to comfort me at sasabihin. Everything's will gonna be fine, dumating ka nga, pero hindi yung araw na paghihintay ko. Buti pa si Hez, mga tauhan ko. Nandyan sila para i-comfort ako at pasayahin. Ikaw, Dave, ano ba ang ginawa mo sa akin? Tanong ko sa kanya at naninimbang na tiningnan siya. You're just hurt me and you made me cry all the time, you broke my heart into pieces. Dave POV. Natigilan ako at napasabunot sa sarili kong buhok. Parang may punyal ang tumarak sa puso ko, nang marinig ko ang katagang iyon. I know. I'm bad. I'm sorry, Not Anya. Sorry na lang ba talaga, husband? Sorry rin kung madrama ako, and about our twin baby. That was nice to heard it, right, husband? Nakangising tanong niya sa akin, at napaiwas ako ng tingin. I feel guilty. Hindi ko natatagalan ang mga luha niya, hindi ko natatagalan ang mga titig niya, at ang mga mata niya na punong-puno ng sakit at lungkot. Hindi ko kaya. You are drunk, and I don't have any idea for that. When I gave birth to our babies, ay bigla silang nawala, at nagpapasalamat pa rin ako dahil naiwanan ko sila ng palatandaan that they are mine. Dave, ang sakit din nang mawala sila sa akin. Para akong mamamatay noon, nang malaman ko na kinidnap ang mga anak ko, ang anak natin, 4 years. 4 years ko silang nahanap, but I failed. Then one day, dumating bigla si Montreal. My twin sister's husband, and he pretended to be him, Johnny Reyes Mercedes. The real Johnny, iyon pala ay gusto niya lang palabasin ko ang kakambal ko, then Johnny. Gusto niyang paikutan tayo at paglaruan, but sad to say, he caught by us. Ito na ang gusto ko, di ba? Ang katotohanan, pero masakit pala malaman ang katotohanan. Hindi kayang e-proseso ng utak ko. Mas gugustuhin mo na lang ang manahimik at walang alam, pero hindi mo alam na nakakasakit ka na rin pala. It's okay, I'll accept that, husband. Lumapit siya sa akin, at hinawakan niya ang kaliwang pisngi ko. I love you, I do love you. We are the same, husband. Baplaks ako pagdating sa you, and you are same with Arjona. Parehas tayong syunga, kahit alam ko na hindi ko talaga kayang mapapalitan dyan si Arjona,
ay umaasa pa rin ako na sana, ako naman ngayon ang mahalin mo. Ako naman ngayon ang pansinin mo ulit, pero naging assuming ako eh. Akala ko may pag-asang maayos natin ito, but I realized something, we are not meant for each other, at tama na rin ang sakit na pinaramdam mo sa akin. Ayoko na. Hahawakan ko na sana siya, nang mabilis na umiwas na naman siya, kumirat ang puso ko, dahil sa naging reaksyon niya. Take this and read, you want this right? Napatingin ako sa brown envelope na hawak-hawak niya, at kunot noong inabot ko ito, at mabilis na binuksan. Nang mabasa ko ang nakasulat, ay parang gumuho rin ang mundo ko, at hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong gawin. Annulment. How come? I don't have signature, I didn't. Hindi ko matapos-tapos ang sasabihin ko, dahil sa pagkabigla at pagkalito. Nakalimutan mo na ba kung sino ako, Dave? I am not Anya Belmonte, and I'm not Benson anymore. What? Since when? Namumutlang tanong ko sa kanya. Since you are engaged with your mistress. Nang araw na iyon ay pinaayos ko na ang annulment natin, without your signature. That day, iyong nag-propose ka sa kabit mo, Dave. And 1 week after, our marriage is officially annulled. No. Yes, Dave, tama nga sila. Nakakapagod din pala ang magmahal sa taong alam mo naman na never kang mamahalin. I can't. I'm confused. Nakita ko na kumuha na naman siya ng panibagong kopita ng alak, at walang sabi-sabing tinungga ito. Lumapit ako sa kanya, at marahas na hinablot ang kopita, at saka ko ito tinapon palayo. Narinig ko pa ang pagkabasag ng wine glass. Why did you do that? Malamig na tanong niya sa akin, and she glared at me. Can we just talk? Properly talk, not Anya. This is not what I want, not Anya. Sambit ko at umiling. Bamantong hininga siya at ngumiti ng mapait. Mugto-mugto pa rin ang mga mata niya. Dave, ano pa ba ang gusto mo? Di ba, I'll give you what you want na. Hindi annulment ang gusto ko. Hindi. I just want to talk to you properly, not Anya. Pagalit na bulyo ko sa kanya. Inabot ko ang mukha niya, at hinawakan ang magkabilang pisngi niya. Not Anya, we can fix this, right? Right, wife? Tanong ko at may halong pagmamakaawa sa boses ko. Yeah, right. I'm doing begging now. Pumikit siya at umiling. We can, right? Please, we can fix this. My tears falling down on my cheeks. I can't lose her. Please. Dave, I am tired. Mahinang sambit niya, habang nakapikit pa rin. Can you please accept me again, wife? I pleaded her. How can I accept you again, Dave? Well, in fact, you're still in love with your mistress. Do you think I can love you, if you still in love with someone else? Dave, I am tired. Pasiga na sambit niya sa akin, at dama ko ngayon, damang-dama ko na ang sakit na naranasan niya ngayon. No, that you can't be tired. Sambit ko at walang seremonyang hinalikan ko siya. She touched my chest not because she responded my kiss, instead she pushed me away from her. Malakas na naitulak niya ako. Stop, Dave, and for the second time I kissed her again, at pilit na tinutulak niya ako. Sa pagtutulakan namin ay humakbang ako, hanggang sa nakasandal na siya sa wall ng cottage. She didn't respond my kisses, she's still refusing. Bumaba ang kamay ko sa mga braso niya, at dinala ko iyon sa likuran niya. Kinuha ko naman ang singsing sa bulsa ko. And I placed it on her finger. I stopped, parehas habol namin ang aming hininga. I can feel her tears. I'm sorry, not Anya, I'm so sorry. Lumapit ako sa kanya, and I rested my forehead on her shoulder, habang ang mga luha ko, ay parang ulan na bumubuhos lang. Please, not Anya, tell me this is not true, tell me this is just a dream, please. Funny it is, Dave. You're hoping that this is just a dream. Na hindi totoo na walang asawa ang kabit mo, at ikaw ang ama ng anak niya. Hindi yun, tell me we're not yet annul. Asak ko sa kanya. Our marriage is annul. No, please, hindi na naman, di ba? Hindi pa, we can fix this. We can, you can forgive me and we can, not Anya. Ganito pala kasakit. Ganito rin ba ang naranasan niya sa tuwing sinasaktan ko siya?
It hurts, iisipin mo na lang na hindi totoo, at isang bangungot lang ang lahat, pero bakit ako nasasaktan ngayon? Mahal ko na ba siya? Ipinikit ko ang mga mata ko, pero hindi ko rin maamin sa sarili ko kung mahal ko na ba siya, ano ba dapat? Ano ba dapat ang nararamdaman ko sa kanya? Pero nasasaktan ako sa tuwing nakikita ko siyang ganito. Do you love her? I still. Do you love her, Dave? She asked me again, dahil napahinto ako, at tila natulala sa tanong niyang iyon. I bit my lower lip. I want it. Answer that, but I can't say anything. Hindi ko alam ang dapat kong sabihin. You love her? Aasa na naman ba ako, Dave? Sabihin mo nga sa akin, nagdadrama ka lang ba? Nakangising tanong niya sa akin. Dave, I need your answer. Mahal mo pa ba siya? Mahal mo pa ang kabit mo? Naiiyak na tanong niya sa akin. Napaluhod ako at nawalan ng sasabihin. I'm sorry. Dave, ang layo-layo ng tanong ko sa sinagot mo eh. I'll just ask you, if you still love her. But sorry, linuluko mo lang ba ako, Dave? Gusto mo talagang maging assuming ako, no? Gusto mo talagang saktan ako, durugan ang puso ko. Hanggang sa mamanhid na lang ang puso ko. Gusto mo talagang ipamuka sa akin na wala na akong pag-asa sa iyo. At si Arjana na lang ang mahal mo. Na isang tawag lang ni Arjana, ay lilipad ka na. Isang baby lang ni Arjana, go ka na. Baby ni Arjana, ang rupok mo. Isang tawag lang ni Arjana, iiwan mo na ako sa ere. Isang tawag lang ni Arjana, makakalimutan mo na ang lahat. Pwede ba, Dave? This is my first time crying, at masakit sa puso. Bakit hindi ko siya kayang sagutin? Bakit? Umasa ako noon na sana si Nat Anya naman ang tawagin mo, Dave. Umasa ako noon na sana si Nat Anya na lang ang hahanapin mo. Dave, alam mo ba minsan naisip ko na sana ako na lang siya. Ako na lang si Arjana, pero binigyan mo lang talaga ako ng rason para sumuko at iwan ka na lang. Nat Anya, tumayo ako ng akma siyang lalabas sa loob ng cottage. Ayokong umalis siya. Nat Anya, please. I am tired. Pagod na ako, Dave. Pwede bang hayaan mo na muna akong magpahinga? Umiiyak na sigaw niya sa akin. Ang dami niyang luha at mas namamaga pa ang mga mata niya. Sometimes we need to be alone, lalo na kung sobra-sobra na tayong nasasaktan. We need to be alone to think positive again at magpahinga. I realized, I need to be selfish. I need to choose myself first before anyone. Even you, Dave, nor my family. I need my own comforts and self-love, because I think naubos ko na pala ang pagmamahal ko para sa sarili ko, at naibigay ko na lahat sa'yo. I mean, naibigay ko na sa'yo ng buo, at kahit sa sarili ko ay wala nang natira, kahit 1% lang, Dave. Masyado rin akong nabulag sa pagmamahal ko sa'yo, at kahit ang sarili ko ay nakalimutan ko na. Dave, nakakapagod ka ring mahalin, naiiyak na sambit niya, at sabay tinanggal niya ang wedding ring namin. Binato niya sa akin at mabilis na iniwan ako. Call me gay because right here, right now ay para akong babae na umiiyak at humahagulgol. Napaupo ako sa buhangin, at napahilamo sa mukha ko, gamit ang sariling kamay ko. I'm so sorry, Nat Anya. Forgive me please, Lord. Ito na ba ang karma ko? Ito na ba ang karma ko na sinaktan ko lang ang babaeng walang ginawa kundi ang mahalin lang ako? At ang susuko na lang siya. Kinuha ko ang wedding ring namin, I guess. She threw her wedding ring, kaya ba napulot ko ito sa tabi ng cottage noon, kung saan ako nag-propose kay Arjana. She's been there, I knew it.